holy to the Lord. Amen? Ang araw na ito ay banal sa Diyos. Amen. Praise God. So, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. So, ngayon po ay tayo po ay dadama po sa ating pong topic. Amen. So, nasa number 4 na po tayo while we are going to fix, i-focus, amen, ang ating pong paningin kay Jesus Christ, anuman po ang kalagayan ng ating buhay, nasa kahirapan, nasa kasaganaan, nasa pagsubok, nasa problema, anuman po umiiyak, malulungkot, anuman po ang ating kalagayan sa buhay, ay dapat naka-fix ang ating pong paningin sa Panginoon sa Kristo. Okay, this is number 1, because He is the author and He is the perfecter of our faith. Amen. Ang ating panampalataya, kaya tayo naniniwala sa Diyos dahil nilagyan po tayo ng Diyos sa ating puso ng faith. Amen po ba? Si Jesus po ang dahilan. Amen. Siya po ang naglagay ng panampalataya, kaya tayo naniniwala sa amang Diyos dahil inilagay po yan ni Jesus sa ating puso. Amen po ba? At yung inilagay niya, dapat po tayo, hindi po tayo hinto, dahil dapat po tayo magpapatuloy, dahil itong faith na kanyang inilagay ay gagawin po niya itong perfect. Amen? Gagawin po niya itong ganap at saktan. So, ibig sabihin, para magiging ganap ang ating faith, kailangan po natin magpatuloy. Amen? Kalabitin mo yung katabi mo, kailangan kang magpatuloy sa Panginoon habang may hininga. Amen? Praise the Lord. Praise God. So, yan yun po mga kapatid. Number 2, okay, anong sabi roon? I am the bread of life. Okay, siya daw po ang tinapay ng buhay. Ano ba yun? Kakainin po ba si Jesus? Hindi po. Yung salita ni Jesus na pinapaabot sa atin, na tayo pinanampalataya, amen po ba? Yun po yung ating mga kakainin. Amen po ba? Amen. That is food for the soul. Amen. So, number 3, He is the light of the world. Okay, siya daw po ang ilaw ng sanlibutan. Kung tayo po ay hindi pumapayag na wala tayong miralco sa bahay, wala tayong ilaw sa bahay, hindi po din po tayo papayag na wala tayong ilaw sa ating buhay. Amen. Minsan kasi, ang maraming tao, meron lang silang ilaw sa bahay, pero wala silang ilaw sa buhay. Amen po ba? Merong pagkakaiba nun. Amen? Meron ka ng ilaw na meron mo sa bahay, pero wala kang ilaw ng buhay. At ito na nga po, si Jesus ang ilaw ng ating buhay. Amen. Kaya kung hindi po tayo pumapayag na wala tayong ilaw kasi madilim, lalo pag gabi, at sa kadiliman wala tayong nakikita. Amen po ba? Ganyan po talaga ang buhay na madilim. Walang nakikitang liwanag, walang kagaanan. Amen? Amen po ba? Walang kaliwasay, walang kapayapaan, madilim eh. Wala kang makikita, mababanaan na pag-asa. Pero pag may ilaw kasi ni Jesus, napakaliwanag ang tagumpay mo, ang pag-asa mo. Kasi nandyan po ang ilaw ng iyong buhay. Amen. Amen? So kailangan po yung ilaw ng buhay ay huwag po natin iwanan. Amen? Dahil kahit wala kang miralco sa bahay mo, pero kung may ilaw ka na seso sa buhay mo, naku, puri ng Panginoon, hindi mo maramdaman yung init, yung dilim ng bahay mo dahil may ilaw ka na si Kristo. Amen? Palapakan po natin yung buhay. So number 4, ito na muna tayo. So nasa series po tayo na I am. Okay? Ang sabi po niya sa number 4, sa John 10:11 verses, chapter 10 verses 11 to 15, ang sabi po niya, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Okay? I am, sa verse 14, lutad po tayo, I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep knows me. Verse 15, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Napakabuti ng Panginoon. Ang sabi niya, I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastor. When we say mabuting pastor, walang hangad si Jesus sa atin, kundi mapabuti tayong lahat. Amen. Wala siyang planong kapahamakan. Wala siyang planong
magkasakit ka, mamalasin ka, madisgrasya ka. Hello! Wala siyang planong pangit sa buhay natin. Kundi lahat ng kabutihan, yan lang po ang hangad ng ating Panginoon Kristo sa ating mga buhay. Amen po ba? Bagaman tayo po nakakaranas ng mga kanya-kanyang colors ng pagsubok, different sizes ng mga problema, mga tukso, kasalanan, still problems, still mga negatives po yan ng buhay. Pero pag ang Good Shepherd, lagi mong kasama at the end ng ang magiging ending ng mga problema at pagsubok mo ay good. Mapapabuti ka dahil kasama mo ang Good Shepherd. Amen. Amen? Wala po siyang hangad, kundi pamang kabutihan. At hindi po, kailangan po lahat ng kabutihan sa buhay ay dapat mangyari. Amen? At malasap mo, hindi siya papayag na hindi mo maranasan ang kabutihan ng Panginoon. Kasi nga po, nagpapakilala siya, nag-i-introduce siya sa lahat ng mga nakikinig sa Kanya, lalo sa Kanyang mga alagad, na siya ang mabuting pastor. Amen. Amen? Yan po ang Kanyang pagpapakilala, mabuti siyang pastor. Mabuting pastor. When we say mabuti, wala siyang hangad sa iyo ng kasamaan. Amen po ba? Amen. Tamang kabutihan ang kanya pong hinahangad sa ating lahat. Okay? So, hindi po siya papayag na hindi po natin maranasan ang kabutihan niya. Amen? Kasi po, pag hindi po natin nakaranasan sa buhay na ito, habang tayo nabubuhay, hindi po papayag si Jesus Christ na hindi natin maranasan. Kailangan po maranasan natin ang kabutihan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. At hindi siya papayag na hindi natin maranasan. Maghahanap siya ng paraan para magpapakilala sa iyo. Amen po ba? Na ako ang mabuting pastor. Amen po ba? Amen. Okay, so He is not only the bread of life, the light of the world. Hindi lang po siya ang author and finisher or ang perfecter of our faith. Okay? But He is the good shepherd. Hindi lang po siya nagmamahal sa iyo. Hindi lang po siya nagmamahal sa iyo, kundi siya po ay mabuting pastor na nagmamalasakit sa iyo at sa akin. Amen. Amen po ba? Nanawin po natin. Amen. Siya po ang bantay ng ating mga kaluluwa. Si Jesus po ang bantay ng ating kaluluwa. Kalabitin yung katabi mo, hayaan mong bantayan ka ng Panginoon. Huwag kang nagreklamo. Pag pinag-aalaman ka ni Lord, pag kinukore ka ng Panginoon, nire-review ka ng Panginoon, hello! Di naman, pastor, meron siyang kalawin, di ba? Kasi pag nahuhulog ka, nalalayo ka, oh, shhh! Minsan, pag kinakalawin ka, masakit. Amen? Ganun talaga, sinasaway tayo ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya dapat po tayong lahat ay magbabantay tayo sa Panginoon. Amen po ba? Hello, siya po ang mabuting pastor at kailangan merong tagabantay sa'yo. Kasi kung walang magbabantay sa'yo, magsustow away ka. Amen? At yung sabi na Isaiah 53, all we like sheep have gone astray, each of us turning away. Each of us turning away. Nag-iiba-iba, nagkanya-kanya po tayong daan, nagkanya-kanya po tayong buhay, nagkanya-kanya tayong reliyon, nagkanya-kanya tayong paniniwala. Kasi nga, lahat po tayo nangaligaw. Amen po ba? Mabuti na lang dumating si Jesus Christ na mabuting pastor, ang kanyang mga tupang naliligaw, nagkakamali, nagkakasala, nasa bingit ng kamatayan ng kapamakan, tinipon niya ang tayo po yun ng mga tupa. Amen. That's why, magpabantay po tayo sa Panginoon. Kung po tayong papayag na hindi po tayo nababantayan ng Panginoon. Kasi pag ang Panginoon nagbabantay sa atin, safety yan. Pag may dumating na mga leyon, mga lobo, amin po ba, sisirain ka, good shepherd yan, nagbabantay sa iyo. Makapangyarihan yan, nagbabantay sa iyo. Amin po ba? Kaya hayaan mo na pakialaman at bantayan ng Diyos yung buhay mo. Amen. Amen? Amen po ba? Amen. Praise God!
So ang sabi po, the good shepherd lays down his life for the sheep. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ang mabuting pastor, ang sabi niya, ibinibigay niya, iniaalay niya ang kanyang buhay sa mga tupa. Amen? He offers his life, sacrifices his life. Kaya dapat, alam niyo, ito yung gayahin ng maraming pastor. Amen? Dapat, ang gagayahin po ng lahat ng pastor sa buong mundo ay yung ating pinaka-good shepherd na si Jesus Christ. Amen. Anong binibigay ng good shepherd? Ang kanyang buhay. Yung buhay niya, ang kanyang ibinigay, ang kanyang inialay. Kaya may mga pastor sa kawan, walang pakialam, puro ganyan. Nahirap yun. Kung wala kang offering na malaki, wala kang offering, dead ka. May mga ganyan. Amen. The good shepherd lays down his life for the sheep. Sino ang alam mo? Sino ang alam mo na nagmamahal ng totoo na kagaya ng Panginoon? Sino? Ikaw ba'y minahal ng asawa mo kagaya ng pagmamahal ng Panginoon? Ikaw ba'y minahal ng kapwa mo, ng kapatid mo, ng sino pa man, ng boss mo, na kagaya ng Panginoon? Pwede ba yung boss mo, yung asawa mo, yung mga anak mo, yung tatay at nanay mo, pwede ba nilang ialay ang kanyang buhay para sa'yo? Pwede? Isa lang po ang nakakagawa na, si Jesus. Amen. Dahil mahal ka ni Jesus. Amen. Titigan mo nga sa mata mo. Kalabitin mo mahal ka ni Jesus. Congratulations, meron kang mabuting pastor, si Jesus. Amen po ba? Amen. Sagutin niyo ako, sino? Sino ang nagmamahal sa iyo na kagaya ng pagmamahal ni Jesus? Si Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay. Hello? Ibinigay niya. Ibinigay ng Panginoon Kristo ang kanyang buhay para po sa mga tupa. So makikita po natin yung malasakit. Amen? Malasakit na salita. Ibinigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang katawan para sa mga tupa. Ikaw ba? Pagka sinabi ng kapatid mo, Kuya, bunso, ate, nanay, tatay, kailangan ko ng isang mata. Yung mata mo na dalawa maliwanag, pwede ko bang mahingi yan? Kasi yung isa ko, bulag na tapos malabo pa. Talagang mabubulag na ako. Pwede ko bang mahingi isang mata mo? O di kaya, ate, kuya, tatay, nanay, kaibigan, boss, gusto mo bang mabuhay? Kailangan ko po palitan ng aking isang bato. Pwede pahingi na isang bato mo? Hello? Ano pa bang dalawa sa atin? Dalawa baga natin? Left and right? Di ba? Pwede i-transplant yung baga. Ang alam ko ang ita-transplant pwede, yung bato, yung mata, madalas po yan, di ba? May liver transplant. Kaya nga nagkakanakawa na ng mga ano ngayon eh. Mga batang ninanagaw, parang may mga sindikatong ganyan. Ang tanong, ibibigay mo ba yung hiningi ng anak mo na naging ano na, nanay, tatay, ate, kuya,
mabubuhay ako. Gusto ko pang mabuhay. Kung ibibigay mo ang bato, yung mata mo sa akin. Anong gagawin mo? Eh, teka lang, paano naman ako? Teka lang. Diba? Eh, paano naman ako? May isa akong mata, pero baka naman ito lalabo at magulat. Paano? Diba? Iisipin mo. Amen po ba? Amen po ba? Pinag-iisipan mo siya at hindi ka kaagad-agad magbibigay ng body parts mo. Amen? Pero si Jesus Christ, hindi niya pinag-isipan. Yung buong buhay ng Panginoon ang kanyang ibinigay. Hello? Tiniis niya lahat ang hapdi at kirot, ang hampas, ang panlalait, ang pagbububog. Ibinigay niya ang kanyang buong katawang lupa. He endured the pain. Why? Because He is the good shepherd. Nagmamalasakit siya sa iyo at sa akin dahil mahal ka niya at mahal niya ako. Amen. Alam niyo, kaya nga po, ako hindi tumitigil sa paglilingkod. Kapag ang mensahe ganito, naiiyak talaga ako. Kaya ang aking buhay, binibigay ko sa Panginoong Diyos. Hindi ko siya pinagpapalit sa trabahong maganda. Hindi ko siya pinagpalit sa alok ng abroad, ng kung ano pa man. Nung naranasan ko, yung kabutihan ng Diyos, actually, noon pa man, eh hindi po ako huminto. Nag-asawa ako, hindi po ako huminto sa Panginoon. Dahil ano man ang plano ng Diyos sa buhay ko, doon ako lalagay. Because, you know what? Damang-damang po yung ginawa ni Jesus sa cross. Amen. Kung walang good shepherd na nagmamalasakit sa iyo, nabayaran yung kasalanan mo sa cross, tiniis niya lahat. Lahat ng sugat, hapdi at kirot lang ng dugo. Tiniis niya lahat. Damang-dama ko po yan nung kadalagaan ko pa. Kaya mainam talaga habang single pa kayo, sikapin nyo na magbasa ka ng Biblia. Dahil sa pagbabasa ng Biblia, doon nyo po ma-encounter personally. Hindi sa preaching ni pastor, ng sino mang tao. Hindi sa paalala ng nanay at tatay, personally, kakausapin ka ng Panginoon at maranasan mo, ikaw mismo mag-decide, hindi ka itinutulak, hindi ka napapwersa, na ibigay ang buhay mo, ikaw mismo mag-decide. Dahil ginawa ng good shepherd sa cross, ikaw mismo ang decide na aayusin mo yung buhay mo, aayusin mo ang paglilingkod, aayusin mo yung pagsunod mo sa Panginoon. Bilang utang na loob, bilang ganti ng ginawa ng good shepherd, I lay down my life for the sheep. Ibinibigay ko ang aking buhay sa mga tupa. Ikaw yun. Amen. At ako. Walang dahilan na hindi tayo maglingkod sa Diyos. Walang dahilan na hindi tayo susunod. Walang dahilan na hindi tayo sasamba sa Diyos. Kasi wala ka ngayon dito. Wala ka ngayon dito kung hindi namatay si Kristo sa iyo. Amen. Kaya ka narito at ako dahil merong isang good shepherd na matay sa cross. Huwag mong kalimutan yan. Huwag kang mangarap ng kung ano-ano dito sa mundo. Pangarapin mo, makapaglingkod ka sa Diyos, sumunod magtapat sa Panginoon. Bilang kapalit nung ginawa ng Panginoon, nung ginawa niya sa cross yun, hindi na ikaw may-ari ng buhay mo. Kasi yung buhay mo, papunta na po sa hell. Pero, sinagip ka ng Panginoon. At walang tanging paraan ng pagsagip niya sa'yo, kundi ialay niya ang kanyang buhay sa cross. Kasi kailangan yung dugo niya na nakaprophesy
ay maselyuhan ng kanyang banal na dugo kung ikaw ay makarating sa pananampalataya sa Panginoon sa Kristo. Amen. Amen po ba? Kaya walang dahilan, kapatid ko, na hindi tayo mag-aayos ng buhay. Walang dahilan na hindi po tayo magbabagong buhay. Walang dahilan kung bakit hindi tayo mabubuhay sa Panginoon. Kung naramdaman po natin, nararanasan ang pag-ibig ng Panginoon sa Kristo ng Good Shepherd, I lay down my life. I lay down my life for the sheep. Ibinibigay ko, ino-offer ko ang aking buhay na ikaw makasalanan. Hindi ka karapat-dapat, hindi tayo karapat-dapat, pero ibinigay ni Jesus Christ ang kanyang buhay para sa iyo. Hello? Dahil mahal ka ng Panginoon. Amen. Kaya kung siya tinatanggap mo as Good Shepherd, kung nagpamalasakit siya, kung nire-review ka, hello, kung kinokorek ka, dapat magsaya ka, magala ka, dahil yung malasakit ng isang pastor ay naroon. Hello, dapat ito po ang buhay ng maraming pastor ng churches sa buong mundo. Hindi po dapat ang kanilang atupagin ay pera, pera, pera. Kundi katasan ang mga tupa, walang malasakit. Paglingko nag-beach-beach, paglingko na sa hotel, paglingko walang inatupag, kundi puri ng Panginoon, puri mga gatherings, pero maraming namamatay na walang Kristo dahil nagtataglay ng mga titulo, pero may malasakit sa mga raming tupa na wala sa kawan ng Diyos, hindi nakarating sa kawan ng Diyos. Amen. Alam niyo po ba kung wala na akong pamilya, gusto mo mabuhay sa labas, lagi ko sinasabi sa inyo yan. Gusto ko laging mamimigay ng truck sa mga bahay-bahay. Gusto ko po, hayo ng hayo, gusto ko po kasi yun po ang aking kaligayan at pag hindi ko nagagawa yung malungkot ang buhay ko, siguro yun na po yung binibilin ng Lord sa buhay ko. Amen po ba? Amen. Hello? Yan na po talaga ang aming buhay. Kasi nangako po si Jesus Christ sa Jeremiah 3, chapter 3, na kung ikaw ay magbalik loob, ang bayang Israel na sumuhay tumalikod sa akin, hindi kayo sumusunod sa akin, hindi kayo nakikinig sa aking tinig, kung manumbalik ka at kilalanin mo ako, kilalanin mo nagkasala ka, bibigyan ko kayo ng mga pastor na galing sa aking puso, galing sa kalooban ko, na siya magpapairal, magpapaunawa sa iyo, sa inyo, ng mga bagay-bagay. Amen? So, alam niyo po ba, ang binibigyan ng Panginoon sa Kristo, ang binibigyan ng Diyos ng mga mabuting pastor, yung po mga umaamin, yung po na mga nagbabalik loob, bibigyan po ng mga pastor na galing sa puso. Amen. Nagmamalasakit sa maraming kaluluwa. Amen? Hello? Nanaw po ba natin? Amen. Mga kapatid, I lay down my life. I lay down my life for the sheep. Kahit makasalanan ka, I lay down my life for the sheep. Isipin mo ikaw yung tupa. I lay down my life para sa iyo, San Miguel, San Verdes. I lay down my life para sa iyo, Christian. Para sa iyo, Yana. Para sa iyo, Tatay Doro. Amen. I lay down my life para sa iyo, Kayla, Jasper. Lahat. Hindi lang may isa-isang mabanggit ng Panginoon, pero ikaw yun. Amen. Ang pangalan natin lahat. Kilala po tayo ng Diyos sa ating mga kanya-kanyang pangalan. Yung mga bituin nga, may kanya-kanyang pangalan eh, na hindi mahalaga sa Diyos yan. Kasi alam niyo po ba sa buhay na ito, tao lang ang mahalaga sa Diyos. Amen. Amin po ba? Nanaw po ba natin, mga kapatid ko? I lay down my life. Binibigay ko ang aking buhay sa Diyos. Ngayon, mag-isip po tayo.
Sino ba yung tao, mahal sa buhay, na nagmahal sa iyo kagaya ng Panginoon Kristo? Isipin natin. Na kaya niyang ibigay ang kanyang buhay sa iyo. Wala. Kundi si Jesus lang ang pwedeng gumawa niyan. Amen. At kung binibigay ng Panginoon Kristo ang kanyang buhay para sa iyo, dapat yung buhay mo, ibibigay mo rin sa Panginoon. Hindi mo siya pwedeng ibigay sa asawa mo, sa anak mo, sa katrabaho, sa boss mo, o sino mang tao. Hindi mo siya pwedeng ibigay doon. Hello? Kaya huwag po natin hayaan na dahil sa ating mga nanay, mga tatay, mga boss, mga anak, no? Mga mahal sa buhay, huwag nating hayaan na dahil sa kanila nagkakasala tayo, nagkukulang sa iyo. Nagkukulang sa Diyos. Bakit? This is a reminder to us. Ang sabi ng Matthew chapter 10, ang sino mang nagmahal sa kanyang ama at ina, mga kapatid na lalaki, kapatid na babae, nagigit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Huwag nating hayaan na tayo po'y nagkakasala dahil sa pag-iintindi sa kanila. Nagmalasakit sa kanila. Hindi po masama yun. Kailangan natin magmalasakit, kailangan natin magmahal, kailangan natin tumulong, kailangan natin silang kalingain. Amen po ba? Amen. Pero not to the point na magkulang tayo, magkasala tayo sa Diyos kasi magiging hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Amen. Pagdating ng kaligtasan, yung mga nasakitan mo, hindi ka kayang iligtas. Kaya huwag mong hayaan na magkulang ka sa Panginoon dahil sa pag-iintindi mo sa mga mahal mo sa buhay. Do not misinterpret me. Huwag mong hayaan na magkulang ka. Pero mahalin mo sila, kalingain mo sila. Amen. Magmalasakit ka sa kanila. Pero pag nakita mo na nag-iiba na ang commitment mo sa Panginoon, nagkukulang ka na, nagkakamali ka na, nagkakasala ka na, bumababa na yung anointing mo, bumababa na yung commitment mo, ingat ka. Baka isang araw, hindi ka na karapat-dapat sa Panginoon. Nanawan niyo po ba na kapatid? Amen. Ang sino mang nagmahal sa kanyang ama at ina. Minsan, mahal natin magulang natin. Siyempre, kailangan natin silang mahalin. Utos po ng Diyos, kailangan natin igalang sila. Pero not to the point na magkukulang ka sa Panginoon. Amen. Kasi pwede silang gamitin ng diablo, lalo ang believer, na magkulang ka sa Panginoon. Mga anak, yung mga anak natin, ang babae, hello? Huwag natin hayaan. Huwag po nakaalala tayo sa kanila. Pero not to the point nang dahil sa kanila ay magkulang tayo sa pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. Amen? Amen. Kasi tayo ang inutusan, hindi sila. Kung magkawinda-winda ng ating paglilingkod, pagsunod, pagsamba, ay kailangan iuntog-untog natin yung ating mga spiritual head para malaman natin ano na ang lagay ng ating pagsamba, pagsunod, paglilingkod sa Panginoon. Nanaw po ba natin? Amen. Ang pinapaabot po natin dito, di po tayo explain. Pumasok lang po tayo sa Biblia. Amen? Baka akala natin, kasi nawa naman ako ng Panginoon. Anong nanawa ka ng Panginoon? Hindi ka nanawa ng Panginoon kapag iba na ang priority mo. Amen? Tapos ito pa, yung priority natin, rin ng Panginoon Diyos. Kaya kailangan magiging matalino tayo sa ating panampalataya. Amen. Dahil
sa'yo, ibinibigay ni Mama Malasakit ng Good Shepherd ang kanyang buhay sa'yo. Amen. Nanapan natin? Kaya, sa aking part, naranasan ko ito. Naramdaman ko na mabigat sa aking puso. Naalala ko to, hindi ko makalimutan nung nabasa ko ito. Nag-board ako sa sa Makati. Hindi ko siya makalimutan kung kailan ito ipinaramdam sa akin ng Panginoon. Iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak. Hindi ko alam bakit ako umiyak. Eh, nung moment na yun, nag-decide ako. Ano mangyari? Yung pagkain ako wala, matupad ang pangarap ko, hindi. Sabi ko gano'n. Hindi man ako naglilingkod sa Panginoon. Hindi, wala naman ako pangarap magiging pastor. Tutuloy ako sa Panginoon. Kahit wala akong marating sa buhay, sa ibabaw ng lupang ito, hindi ako magkakaroon. Meron po ang maraming tao. Hindi na po siya, lahat po yun napawalang bisa. Walang mahalaga na po sa akin kundi ang Diyos. Amen. Dalaga pa lang po ako. Nung nag-asawa ko, hindi ko nakalimutan yun. Kasi malalim talaga ang impact sa akin. Hindi ko talagang parang na-encounter ko si Jesus nung time na yun sa boarding house. Ako lang mag-isa. Kaya pinasalamatan ko yung encounter na yun kasi yung encounter na yun siya ang naghatid sa akin sa pulpito. Amen. Nanaw po ba natin? Kaya walang asawa, walang anak, walang mahal sa buhay, walang trabaho, walang negosyo, ang pwedeng magbabago sa aking pong determinasyon, sa aking pong sa Panginoon. Amen. Amen? Alam niyo, kapag hindi kayo maglaan ng time, ng moment sa pagbabasa ng Biblia, di natin marinig ng malalim, di natin ma-encounter ng malalim personally ang tinig ng Panginoon. Have time. Huwag kang aligaga sa buhay. Masyado tayong nag-alala, masyado tayong nababalisa, masyado tayong nangamba, natatakot sa kinabukasan ng ating mga anak, ng mga ating buhay natin. Amen? Pero ang mga bagay na sa ating mga kakainin, na ating mga darantin, ang ating po mga susuotin, pero ang mga bagay pala na ito, Matthew 6:31, ang siya pong hinahangad ng mga Gentiles, ng mga hintil. Ay mga hintil, walang panampalataya, malayo sila sa Diyos. Alam na ng inyong Ama ang inyong pangailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Amen. Alam ng Diyos na kailangan mo ng pera, ng asawa, ng anak, ng trabaho, ng negosyo, magandang kinabukasan. Kung tayo po naghahangad ng magandang kinabukasan, mas hangad ng Diyos ang magandang kinabukasan mo dahil siya ang may gumawa sa iyo. Amen. Bakit kanya ginawang tao kung pahihirapan kanya? Eh mabuting pastor na siya eh. Amen. Amen? Bakit kanya gugutumin? Bakit kanya nilikhaing gugutumin ka ng Diyos? Maranasan mo ba na mabuting pastor siya? There is something wrong in our life. In our lives. Ganoon po ba natin mga kapatid ko? Amen. Bakit tayo gawing tao ng Diyos? Wala naman tayong kamalay-malay. Sinong gustong ipanganak? Sinong gustong maging tao? Sino? Ikaw mo na may plano ng pagkatao mo? Nabubuhay ka ba dahil pinlano mo? Hindi, di ba? Bigla na lang tayo nagiging tao. Amen. Dahil may gumawa sa atin, makapangyarihang Diyos, mabuting Diyos ang mamalasakit na Diyos. Mabuti siya. Wala siya nangad, kundi makabuti din at mabuting bagay. Dahil mabuti siyang Diyos lang na kabutihan niya yung very nature na
Diyos? Sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, makailang ulit kong kupupin ang iyong mga anak kagaya ng inahin sa inakay. Ngunit ayaw mo. Hello? Makailang ulit kitang kupupin. Pero ayaw mo. Nandoon na po ang pag-abot ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos. Pero ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo yung panawagan na isang makapangyarihan ng Diyos. Mabuti ayaw. Hello? Nagmamalasakit siya pero ayaw mo. Gusto kanyang mapabuti, ngunit ayaw mo. Hello? Maraming ganyan. Bina-Bible study na, pinapaluap na, pinalalahanan niya, ngunit ayaw niya. Amen. Kung malalaman pa natin, Amen. nakikita po natin dito ang pagmamalasakit ng isang mabuting pastor. Amen. At lagi ko, nung pinag-aralan ko, dapat pala ang puso ng maraming pastor ay puso ng isang good shepherd na si Jesus. Amen. Na hindi po tayo naglilingkod dahil sa pera. Hindi po tayo naglilingkod dahil meron pa tayong benefits sa church. Hindi po tayo naglilingkod dahil gusto nating palakpakan. Hindi tayo naglilingkod dahil meron tayong masamang motibo. Magpasikat, magpakilala na magiging tanyag, kilala ka. Dapat hindi ganyan ang ating motibo. Ang motibo natin, mga leaders, mga pastor, ating pong ibibigay ang ating pinakapuso sa mga pinamahal ng Diyos sa maraming kaluluwa. Dahil yan po ang pinakapuso ng Diyos. Huwag po mapunta ang ating puso sa mga bagay. Concentrate po tayo sa ating calling sa Panginoon. Amen. Hello? Kaya alam niyo po, nakikita ko po ang kabutihan ng mabuting pastor sa buhay ko. Iniwan ko. Alam niyo yung iniwan ko. Pero, nakita ko po ang kabutihan ng Diyos. Wala na akong kakayanan sa maraming bagay, kahit material na bagay. Pero kung ano po nasa puso ko, tinutupad po siya ng Panginoon kahit wala na akong trabaho. Ginagamit po niya ang maraming tao para makita ko, ma-witness ko. Yung nasa puso ko, tinutugon niya. Amen. Alam niyo, totoong dedication, totoong paglilingkod, totoong puso sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Eh dahil paglilingkod, meron pong tamang motibo. May option wala. Ano mang kalagayan ng church, may pagsubok wala. Sa loob at tahanan ng ating, sa loob ng ating mga tahanan, sa labas sa ating mga tahanan, ano mang kalagayan ng ating buhay, hindi po magbabago ang ating pag-ibig, hindi magbabago ang ating paglilingkod, hindi magbabago ang ating mga commitments, hindi po magbabago ang ating pagmamahal sa Diyos. Amen. Kailangan po natin magpakatalino. Amen. Ang dami ko pong pasakit sa buhay. Pero I enjoy the pain. Kasi po meron po akong isang inspiration. At ginawa ko pong inspiration ang buhay ng Panginoon bilang pastor. Amen. Hello. Hindi lang po yan sa pastor, sa mga leaders. Itama niyo po mga motibo ng puso niyo. Hello? At pag naitama po yung mga motibo ng puso natin, God will fix everything in our lives. Amen. Hello? Nasabihin mo sa sarili mo, kahit hindi ako bigyan ng Lord ng asawa, maglilingkod ako. Kahit ito lang ang kakainin ko, maglilingkod ako. Amen. Kahit ito lang kalagayan ng buhay ko, maglilingkod ako, susunod ako sa sambago. Amen po ba? Amen. Kahit ito lang ang aking kalagayan sa buhay, nakatira ako sa ganitong barong-barong, maglilingkod ako sa Diyos. Amen. Amen po ba? Hello? Kahit ganito kalungkot, kapagsak ang buhay ko, marami akong sakripisyo
I lay down my life for the sheep. He lived the comforts of heaven. Iniwan niya ang komportabling buhay sa langit. Hello, na doon sinasamba siya, pinagsisilbihan siya, hari siya. Pero, he lived the comforts of heaven. Para sa iyo na isang matigas ang ulo. Amen. Alam niyo, ang lahat ng matitigas ang ulo, mahal ng Diyos yan. Amen. Ang gusto ng Lord, lahat ng matitigas ang ulo ay magiging malambot sa Panginoon. Susunod sa Panginoon. Amen. At kaya siya minahal ng Diyos dahil matigas ang kanyang ulo na hindi po siya dapat manatili sa katigasan ng kanyang ulo. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng Romans 5:8? Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig noong tayo'y makasalanan pa. Amen? Habang nagmumura ka, nagsisinungaling ka, nandadaya ka, nanluloko ka, habang nagagaling ka, napumuot ka, hanggang nagsusugal ka, nagbibiso ng kasalanan ka, habang sumusuway ka sa Panginoon, doon ka sa period na yan, sa moment na yan, minahal ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Habang nagkakamalit, nagkakasala ka, doon sa moment na yun, ang pagkakamalit, pagkakasala mo, doon ka minahal ng Diyos. Amen. At ang gusto niya, inabot ka niya. He laid down His life for you and for me. And for the eternal. And throughout the humanity of the earth. Naunawan po ba natin, mga kapatid ko? Amen. He lived the comforts of heaven. Siya ay king doon. Pero dito, sino siya? Nung dumating na siya sa ibabaw ng mundo buti pa yung mga presidente, naka-red carpet. Amen? Naka-red carpet. Ang mga presidente, pag dumating sa isang country, dahil dadalaw sa isang country, sasalubungin niya ng red carpet, ng palaktakan, ng mga nakaayos ng damit, talagang may mga kakanta pa. Grabe, maganda sa sakyan. Pero kumustahin natin ang pagdating ni Jesus? What do you think nung pagdating niya? Meron ba siyang welcome, hero's welcome? Wala. Bagkus yung bayan niya, tumanggi pa sa kanya. Amen? Kaya nga po bakit nagawang tumanggi ang mga taong ito? Dahil ang sabi po niya sa John 10:7. Basahin na po natin sa John 10:7. I tell you the truth. I am the gate for the sheep. Siya daw po yung gate na mga tupa. At ang sabi po niya, sa verse 8, all whoever came before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. Ang sabi po niya, itong mga nauna ay dapat hindi pinapakinggan, sapagkat ang mga nauna sa Panginoon si Kristo ay merong mga nauna na mga pastor. Wala pa si Jesus Christ, meron na mga pastor, mga impostor. Sila daw po ay mga magnanakaw at tulisan. Yung mga nauna kay Jesus Christ ay mga, sa verse 8 ng John 10, verse 8, mga magnanakaw, mga tulisan, at sila'y dumadaan sa hindi pintuan. Pero sabi ni Jesus Christ sa
will be saved. He will come in and go out and find pasture. Verse 10, the thief comes only, yan po ang mission nito nung magnanakaw tulisan, to steal upang magnakaw, and kill, and destroy. Nagpunta raw po si Jesus Christ, I have come that they may have life and have it to the full. Itong mga nauna kay Jesus Christ na mga shepherd, mapanganib. Bakit? Dahil sila ay mga magnanakaw at tulisan. Ibig sabihin po mga kapatid, yung mga unang-unang tagapagturo ng church, na mga pastor ng kalwa, pastor ng buhay, ang mga nauna daw kay Jesus Christ ay mga magnanakaw at tulisan. Ibig sabihin po, bago po nagiging pastor, nagpakilala ng Good Shepherd si Jesus Christ, pinakilala niya muna na meron pong mga impostor na pastor na mga magnanakaw at tulisan. Hello? At ang misyon ng mga pastor na ito, tagapagturo ng churches. Hello? Kanila pong pinakapinuno. Kaya po sila magnanakaw. Mga kapatid, narito ang magnanakaw, ang pong pastor na dumadaan po siya sa ibang pintuan, hindi po sa pintuan ng gate. Yung mga pastor na ito ay very dangerous. Mapanganib. Kasi wala siyang gagawin sa iyo at sa akin kundi nakawan ka. Patayin ka at puksain ka. Kumusta? Kumusta ang buhay mo ngayon? Ano ang mga nangawala sa buhay mo? Kasi ang sabi roon, mga magnanakaw. Siyempre, pag magnanakaw, merong nawala sa'yo. May nawala sa buhay mo, kapatid. Ano yun? Yung kaligtasan. Nawala sa buhay mo ang kapayapaan. Hello? Maraming tao ngayon, walang kapayapaan. Lito, tuliro, mahirap, nasa kapamakan, nasa sakit at karamdaman. Yung good health nila, nawala. Hello? Ninakaw ni Satanas ang mabuti mong kalusugan. Ninakaw ni Satanas ang kapayapaan mo. Ninakaw ni Satanas ang kasaganaan mo. Hello? Ninakaw ni Satanas ang mabuti mong kinabukasan. Ninakaw ni Satanas ang mabuti mong pagkatao. Ninakaw ni Satanas ang lahat ng kabutihan mo. Kasi magnanakaw siya. Kaya anong wala ka na mabuting bagay, lahat yan ninakaw ni Satanas. Amen. Nanood ba natin, mga kapatid ko? Amen. Kaya ang buhay mo ngayon, magulo. Walang kapayapaan. Kasi yung kapayapaan ginagaw ni Satanas. Nanganganib ang kaligtasan mo dahil ninakaw ni Satanas. Yung lahat ng nangawala sa'yo na gusto mo, meron ka sa buhay niyan. Bakit wala yan? Hindi mo nararanasan. Dahil lahat ng yan ninakaw ni Satanas. Amen? At hindi pa siya kontento. Hindi ka na ninanakawan, kundi papatayin ka niya. Pupuksain ka niya. Yan po si Satanas. Pero ang sabi ni Jesus Christ, because He is the good shepherd, ang sabi niya, I came that they may have life and have it to the full. Walang bagay ang kay Jesucristo sa kanyang pagpunta, kundi magkaroon po tayo ng buhay. Amen. Buhay na masagana at kasiyasiya. Dahil mo ang buhay natin, palapakan po natin sa Diyos. Kaya mo ang buhay po natin, wala sa ganon na
masaya siya. Mangyari po ay kailangan nating lumapit sa good shepherd. Amen. Kung wala kang kapayapaan o ng direksyon ng buhay mo, hello, kung may sakit at karamdaman, inakalis sa talasang gudib mo, it's time. Manatili at lumapit po tayo sa good shepherd. Amen. Ganun po natin mga kapatid ko. Amen. Hello. At sino sila? Itong mga mapanganib na mga teachers, mga apostles, mga prophets, mga pastor, mga teachers. Sino sila? Naalala niyo po yun? Number 1, they are the brood and vipers. Sila po ang mga lahi ng mga ulupong. When we see ulupong, meron silang kamandag. At ang kamandag po nila, pag napunta sa'yo, mapapahamak ka. Amen po ba? Sino po sila? Matthew chapter 3, verse 7. Basahin po natin mga kapatid ko. Write it down. They are the brood and the vipers. Sila po ang mga lahi ng mga ulupong. Ang sabi po ni Jesus Christ, nung siya po'y nagbabautismo sa Matthew chapter 3, verses, praise God, 3:7. Basahin po natin. Ang sabi po rito, write it down na, 3:7. Datapwat nang makita niyang marami sa mga Pariseo. Sino po yung mga ulupong? Ang mga Pariseo. Ang mga Pariseo, sila po yung may damit na mahaba ang laylayan. Kilala niyo sila. Huwag ko nang mabanggit ang pangalan. Basta kilala niyo yun, yung mga nagtuturo sa churches na mahahaba ang laylayan. Kilala niyo lang siguro, basic po yan. Okay, 7. Datapwat nang makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduceo, parehas po sila na nagsisiparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong! Sino ang sa inyo'y nagpapaunawa upang makatakas sa galit na darating? Sino ba yun? Yung mga tagapagturo na nauna na tagapagturo. Mahahaba ang laylayan. When we see ulupong, may kamandag. At pag nakita mo pag nahawa ka ng kamandag, mamamatay ka. Mamamatay ka sa kanilang katuruan. Ang kanilang mga katuruan ay merong mga kamandag. Amen po ba? Amen. Okay. They are the Pharisees and Sadducees. Mga Pariseo at Saduceo. Okay? Mahahaba ang kanilang damit. Mahaba ang laylayan ng kanilang mga damit. Alam nyo na yun kung sino sila, ha? Ayaw ko mabanggit. Maraming commentator sa Facebook, sa YouTube. Okay, pero alam nyo na yun kung sino yung mga nasa church na mahaba laylayan. Sila yun. Sila pala ang mga lahi ng mga ulupong. Number 2, ito po, nung ni-research ko ito, sa aking pagbulay-bulay ng salita. They are who shall shut the kingdom of heaven in men's faces. Sa Matthew chapter 23, verse 13. Basahin po natin, mga kapatid. 23. Ito po, alam mo, nung nabasa ko ito, lungkot na lungkot ako. Bakit? Ito mga tagapagturo na ito. Sila po yung verse 13. Ang sabi po nito, datapwat sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo. I-explain ko po sa inyo. Ay, wala na tayong oras po rin. Next time na lang, ha? Dito tayo magtatapos.
nagtatapat sa aba ninyo, mga iskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, sila po yung mga hipokrito, yung mga mahabang laylayan at tagapagturo, sapagkat sinarhanin niyo ang kaharian ng langit. Hello, church! Be wise enough to discern na yung mga tagapagturo sa church na meron po mga habang laylayan, sila po yung nagsara, sinarhanin niyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao. Ang mga tagapagturo na ito, sila yung nagsara ng langit para sa iyo upang hindi ka pumasok. Hello, naunawan po ba natin? Amen. Yung mga tagapagturo na mahaba ang laylayan ng gamit, sila po yung mga tagapagturo na sinasara nila ang langit para sa mga tao. Hello? Meron pa ng mga tagapagturo, ano? Na imbes gusto mong pumasok ng langit, sila mismo ang nagsasara. Ang sabi nito, sinarhanin niyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao sapagkat kayo hindi nagsisipasok. Sila yung mga tagapagturo, hindi sila pumapasok. Sabi ni Jesus. Hindi nagsisipasok at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mga kapasok. Gusto natin sumamba sa Diyos, amen? Gusto natin makilala ang Diyos, amen? Gusto natin lumapit sa Diyos, pero hindi tayo nakakalapit. Dahil sila mismo ang nagsara ng daan papunta sa Diyos. Nanaw po ba natin? Amen. Wala nang oras, to be continued dahil lahat ay tumayo sa Panginoon. Palapakan po natin ang Diyos ang Diyos. Pakilala po sila ng Diyos. Number 2 pa lang tayo. Hanggang number 7 po yun.